Di isang Dito sa lungsod ng Olongapo hindi ubra ang kalokohan sa ating gobyerno. Hanggang silang dalawa ay nakaupo, asahan mong may asenso at pagbabago. Sa sangguniang monitor ay makinig kayo. Buong Olongapo, magkaisa na tayo. Hawak natin ang pag-asa, makakatuwang natin sila. Sino yan? Hawak natin ang pag-asa, makakatuwang natin sila. Dito sa Sangguniang monitor, sangguniang monitor, sangguniang monitor, sangguniang monitor, sangguniang monitor, sangguniang monitor, sangguniang Friendship, Edic, Piano, Friendship, Tet, Marsan. Kaibigan ng bayan, Friendship, Edic, Piano, Friendship, Tet, Marsan. kaibigan ng bayan. Dito sa Sangguniang monitor, sangguniang monitor, sangguniang monitor, sangguniang monitor, sangguniang Yes, of course, kayo po ay nanonood ng Sangguniang Monitor at live po ito sa TV22 via antenna at sa cable naman po channel 805 and 93 and simulcast with DWGO 10 AM kilohertz sa AM naman. Sa lahat po ng mga gustong mag-text sa ating hotline, ang ating hotline po ay 0 tapos 3938-6509 para sa Smart. At para naman sa Globe, 0917-421-3446. At syempre, follow us on Twitter. Just search at Sanggunian TV22. At meron din kaming email, sanggunianmonitor@gmail.com. O kaya po ay sa FB, lahat naman ata tayo ay may Oo, FB, meron. di ba? Meron din pong sariling page ang
ng Sangguniang Monitor, i-search nyo lang, Sangguniang Monitor. Baka iba yung ma-search nila. Oo. At syempre, pwede rin po kayong mag-message sa aming mga personal accounts. Syempre, tayo po ay napapakinggan at napapanood, hindi lamang sa buong Olongapo, kundi po parts ng Zambales at parts ng Bataan. Di ba, Kuya Jonats? Yes, abot na abot. Kahit part ng Zambales mula Subic, Castillejos, San Marcelino, San San Felipe. Felipe, San Oo. Narciso, San Antonio. at syempre sa Kabangan. Yes. Layo, So, di ba? binabati natin lahat po ng nanonood at nakikinig dyan, lalo na yung ating mga avid listeners. Si Ate Lina ng Pinagpala, unang-una na yan. Gusto niya lagi siyang binabati, nagtatampo siya sa akin pag hindi ko siya Number one list nababati. naman eh. No? Oo. Si Sir Leklek Go. Yan, ang Si pag-asa. Kaenteng ng Mabayuan. Si Sir Terry Sanchez at si Nanay Rose ng Begonia. Siyempre, yan yung mama ni Councilor Friendship Edic Piano. At siyempre, baka magtampo rin ang aking nanay. Di ba, mother? Si Mama Beth Daduya po ng Olongapo City Public Library. Binabati natin sila at lahat ng mga Morning staff po. na nandyan po sa public library. Huwag lang maingay yung TV, siyempre. Pero Tama. lagi silang nanonood. Bawas. Yes, live na Kaya live tayo. lang. Oo. Walang sound. Dapat pala merong nagsa-sign language sa baba. Ano? Oo nga, di ba? Para keep silence. So, At syempre, binabati ko rin siyempre ang aking nanay, si Mamo Mm-mm. Vicky De Castro. Good morning, Mamo. Sa akin, binabati ko rin ang aking nanay at ang aking mga kapatid na nanonood sa West Apinak. Yes. At At ang transport. Transport. Kuya Jonats? Oo naman, binabati rin natin ang Olongapo, Zambales, Bataan Transport Federation. Lahat ng driver, lahat ng mga operators na umiikot dito sa lungsod natin. Magandang umaga po. Yes, at syempre binibati rin po natin lahat ng barangay officials, lalo na po yung ating mga purok leaders, tanods or bipats, ang ating mga kagawad, at syempre mga kapitan sa buong Olongapo, Bataan at Zambales. yes po, at ang mga vendors ng East Bahak-Bahak, West Bahak-Bahak, at saka mga security guards. Of Siyempre, course. binabati rin natin ang mga radio groups, ang Kabalikat, Civicom, Sneaky Communications. Ulo ng Apo. Isda Radio Group, Scan Communication Group. and all volunteer radio groups. Ayan. Syempre yung ating mga organizations like Siyempre, Lions, organization mo. YMCA, JCI, syempre yung mga ating mga PTA officers and at iba't iba pang mga organisasyon dito sa ating lungsod. Nagpapabati rin yung mga ibang DIWA members. Batiin okay. natin sila. Sa di mga ba? DIWA Binabati members. po namin silang Good lahat. morning po. At syempre sa opisina dyan sa City Council, magandang umaga po sa inyo. Nakaka-tune in din. Ano? Di Oo, ba? mga kasama natin dati Nagmo-monitor dyan. din. At ang mga iba pa nagmo-monitor sa Sa atin. lahat na Ah. nagmo-monitor Sa atin, mga magandang nagre-record umaga po. ng Tama ka video. dyan. Magandang Mm-mm. umaga po sa inyo lahat. At syempre ang ating mga sponsors, ang Capstone ay Focus, JM Productions, Absolute, headed by Sir Danny Piano, at syempre ang Comtech at ang Strong Will, di ba? Na talagang talent, Pinangungunahan. voice lesson, yan. Kung gusto nilang Oo. magaling May na sponsor magaling yan na ano eh, na kape mamaya. Magbibigay yan. ang Strong Will. Syempre, mamaya, ibabanggitin pa yan ng mas mas detalyado ni Sir Kenneth. Dahil Yes. silang dalawa ni Councilor Edic Piano ang mag-interview nandito sa na ating rin. mga guests. Nandito Headed na rin. by Police Superintendent Ricardo David. At syempre kasama niya po sina PO2 Parentela and PO1 Gregorio. So mamaya lang po yan. Yes po. Abangan natin. Pero may Oo. balita ka, di ba? Meron Sir po kaming Jonas. announcement dito from the Olongapo Electricity Distribution. In every field of endeavor, we set our goals, define our roles. We may experience rough sailing, but we'll push through. Got to break through. If there is a will, surely there is a way. The sweet smell of success is just a breath away.
As we gaze at the horizon, we cherish dreams and things that we've done. We wander in new horizons, capturing moments of truth and delight. We never sit on our laurels. We keep on conquering more brilliant worlds. We stick to proven ideals, and that is a fact. We're fighting for excellence. We're fighting for excellence. Gotta keep on moving up, make the most of what we've got. Let's show the world what it takes to be great. We're fighting for excellence. And when we reap the fruits of our toil, share with the world the blessings and the bounty. Whoa, yeah. Fighting for excellence. We're fighting for excellence. Gotta keep on moving up, make the most of what we've got. Let's show the world what it takes to be great. We'll keep fighting on. We'll keep fighting on. Keep fighting on. Yes po, at nagbabalik. Ayan, good morning po ulit. Nagbabalik ang Sanggunian Monitor. Yes po, bali may scheduled power interruption po tayo galing sa OEDC ngayong Friday, July 22, 2016. Ayan. Yes po, ngayon po, bali 8 a.m. to 10 a.m., bali kanina po, 2 hours. At 4 p.m. to 5 p.m., isang oras mamaya sa portion po ng Istapinak, mula Fendler Corner, 14th Street to Bacon Street, tapos Bacon, Donor, and Spirito Street. At sa 8 a.m. to 5 p.m., 9 hours, ngayong araw din po na to, portion of Istapinak from 12th Street Corner, Fendler Street to 12th Street Corner, Gordon Avenue. At Gallagher, Hansen, Irving, Jones, Kessing Street, corner ng 12th Street to 6th Street, at ang Mother and Child Hospital. Yes po? Ayan, meron din po tayong power interruption para sa July 23, 2016. Ang interruption time po niya is 8 a.m. to 5 p.m. 9 hours. Ang areas affected po is portion of New Cabalan, whole of Rizal Extension, whole of Amelia Heights, yung sa Teclaan, at New Cabalan Elementary School. At para bukas pa rin po, meron namang 8 a.m. to 10 a.m., 2 oras, buong Mabayuhan, buong Kalalaki, at buong Barangay Pag-asa. 2 hours po yan. Pati portion of West Bahak, portion of New Asinan and or East Tapinak, buong Gordon Avenue, 14th Street corner, Hansen Street to Gordon Avenue, and portion of Calaklan, National Highway. Pero po ang Celtec ay hindi daw kasama. So that's 8 a.m. to 10 a.m., 2 hours po yan. Pero bukas pa rin, may 7-hour power interruption sa portion ng East Bahak-Bahak sa may Barreto Street. 8 a.m. to 3 p.m. po yon. Haba, Yes no? po. So, ilista nyo na po yan para at least mapaghandaan nyo po yung mga oras na mawawalan, yung mga kailangan maglaban na lang, washing machine ng maaga, simulan nyo na po kasi medyo mahaba-haba po yan. Pero malungkot na balita tungkol doon sa nangyaring banggaan. Oo, bali Yes, ito po ay mula sa dyaryo po ng Abante, Hulyo 21, 2016. Sambales Mayor, sugatan, 2 patay sa banggaan.
Sugatan at bali ang buto sa kaliwang tadyang ng mayor ng San Marcelino, Zambales, habang dalawa ang nasawi matapos magkasalpukan ang Mitsubishi Estrada at pampasaherong bus sa barangay Pamatawan sa Subic, Zambales. Kahapon lang po na madaling araw. Ayon sa ulat ni PO3 Felix Laron ng Subic Police Station, bandang alauna-30 ng madaling araw, nangyari ang aksidente habang papauwi na si Mayor Elvis Soria, lulan ng kanyang Mitsubishi Estrada na may plate number HBE 549 na minamaneho ni Arlan Pascasio. Nang pagdating umano sa boundary ng barangay Pamatawan ay biglang lumipat ng kabilang linya ang minamanehong bus ng suspect na driver na si Noli Ebidag Jr. Huli na umano para makaiwas ang pickup truck at diretsyong tumumbok ang paparating na bus kung saan ay nasawi din ang isang pasahero na nakilalang si Manuel Rodriguez. Ayon sa mga kaanak ni Soria, ang mayor ipinasok sa intensive care unit ng Bay Point Hospital and Medical Center sa Subic Freeport. Subalit, nasa stable condition na naman na ito. Nahaharap sa mga kasong multiple homicides, serious physical injuries, and damage to property ang driver na napag-alaman na nasa impluensya ng alak. Nako. Yan, Kuya John. At yan ang ulat ni Sir Jojo Perez Sir sa Jojo. Abante. Ang latest development yata niyan, 3 na yung namatay na kasama niya, di 3 ba? na. Pero Si siya at Mayor least ay stable na yung stable condition. Pero kailangan operahan yata yung sa pelvic niya. So, Ayun yung tinamaan. sana lahat tayo magdasal para gumaling naman ang ating Zambales, Mayor ng San Marcelino. Marcelino, Kasi yes. 20 days pa lang siya. Di ba? Kakaupo pa lang na. From Vice Mayor, tapos di ba ngayon, Mayor na Sipag, siya. kahit madaling araw na, nagtatrabaho pa din. Yes, so Diba? nga. So ipag-pray na lang po natin si Mayor Soria for his fast Mm-mm. recovery. Okay, so bago ang interview natin with our police superintendent, si Sir Ricardo David, yung ating mga job openings Yes po. muna. Sa mga kababayan po nating nangangailangan ng trabaho, ito na po ang Mm-mm. opportunity natin. Bali, ang Lindbergh AG A4 branch, nangangailangan po sila ng machinist. Ang Sanyo Denki Philippines Incorporated, nangangailangan po ng Japanese interpreter, production engineer, production leader, quality assurance inspector, process control staff at ng aircon staff. Ang Jam JLE Properties Incorporated, nangangailangan po sila ng admin staff, admin manager, logistics manager, paymaster, electrician, helpers, at ng driver. Ang Subic Wadong Incorporated o ang Yakiniku, nangangailangan po sila ng waiter at ng waitress. Parang galing tayo dun kagabi. Masarap dyan. Try nyo. Ang Juken Sangyo Philippines Corporation, nangangailangan po sila ng AutoCAD operator. Ang SS Sushi Corp o ang Subic Shipbuilder Corporation, nangangailangan po sila ng paralegal, secretary, public relations officer, engineering staff, watchman, safety patrolman, admin staff, company nurse, heavy equipment operator at ng workers. Ang Asia International Auctioneers Incorporated, nangangailangan po sila ng documentation assistant. Ang R. Joseph Holding Subic Incorporated, nangangailangan po sila ng accounting staff. At ng First School of SBFC, nangangailangan po sila ng guidance counselor at ng school librarian. Okay, sa Nakayama Industries Incorporated, kailangan po nila ng production manager. Sa Polar Marine, kailangan din ng production planner and document controller. Saver6.com, Incorporated, research and development engineer naman po ang kailangan. Sa San Verde Hotels and Resorts Incorporated, yun po yung Subic Holiday Villa. Kailangan po nila ng building administrator, HR assistant, electrician, aircon technician, front office assistant. And sa Nisera Philippines Incorporated, kailangan nila ng quality control engineer and purchaser. Sa Snowsmith Incorporated, kailangan po nila ng part-time service Sarap din dyan. crew at executive and admin assistant. Sa DBA Global Shared Services Incorporated, kailangan po nila ng accountant. At sa Hot Shots, sarap din dito. Oo. Burger Tambayan natin Subic yan. Corporation, kailangan po nila ng kitchen personnel. Sa Subic Bay Food and Fun Incorporated, kailangan po nila ng waiter and bartender. Sa Wistron Infocom Philippines Incorporated, kailangan po nila ng internal security and general assistant. At sa Danbray Subic Incorporated, kailangan po nila ng
data entry invoicing assistant, and CNC machine operator. Ayan. Dito rin po sa AYU Properties Management Limited Incorporated, kailangan po nila ng front desk staff. Ang Pure Gold Duty Free Subic Incorporated, kailangan din po ng assistant section supervisor, cashier, baggers, sales assistants, at syempre visual artists. Jobs from subicjobfair.com, Absolute Service Incorporated Philippine Branch. Ang kailangan po nila, Conversion Programmers 2016 second batch, Copy Editor, Editorial Assistant 2016 second batch, Production Assistant for Medical, Nursing Book Publishing. Kailangan din po nila ng Sales and Management Assistant, Care Management Associate Nursing. At sa Dongin Entech Company Limited Graduation Incorporated, kailangan po nila ng Sales and Marketing Manager, Store Manager, at Accountant. At last po sa Comtech College, kailangan po nila ng Guidance Counselor. So yan po yung mga job opening. Pwede po kayong mag-log on sa subicjobfair.com o kaya po ay sa mysubicbay.com.ph. At pwede na rin bang doon magbigay ng resume? Ang sa, alam, pwede Yes, online, online. i-email mo, no? Or pwede kayong magsadya doon sa labor center, iiwan nyo doon yung inyong curriculum vitae, sabi nga nila. Yes. Yan. So, abangan po natin. Yan na, malapit na ang interview natin with Police yung mga Superintendent nanonood. Ricardo David. Siyempre po, magbabalik ang Sanggunian Monitor. Sangguniang Monitor. Sangguniang Monitor. Sangguniang Monitor. Wynn Hotel, the newest hotel in the heart of Olongapo City. Wynn Hotel is the place for comfort within your reach with the most reasonable price. Avail of the wash-up for only 400 pesos, 12-hour stay for only 850 pesos, and overnight stay for 1,000 pesos. At Wynn Hotel, you will enjoy all your homey and sweet stay in our rooms with air-conditioned, hot and cold shower, plasma screen televisions with cable TV, telephone local lines, internet access, and 24-hour room service. Wynn Hotel is located at number 27, 18th Street, West Bahama, Olongapo City, just within the Victor Lighter compound. Or you may contact a telephone number 222-8885 or mobile number 0999-857-9639. At Wynn Hotel, our guests are surely winners. Avail 10% discount upon check-in at Wynn Hotel. Just present your trip ticket from Victor Liner and Bataan Transit. Amity Travel Olongapo City. An Ayala travel agency which offer the following services. Local and international ticketing and tours. Itinerary planning, visa assistance, and documentation. Passport and corporate tour packages. For any inquiries, kindly visit us at number 1 National Highway Lower Caloocan, Olongapo City. Email us at amityolongapo@gmail.com or text and call us at 0998-869-8314. And we will be glad to attend on all your concerns. Amity Travel, your travel partner. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Caloocan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth.
The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Good day. And of course, you are watching Sangguniang Monitor. Thank you. Sangguniang Monitor. Sangguniang Monitor. Sangguniang Monitor. Yes, nagbabalik po ang Sanggunian Monitor at ito po ang inyong kagawad, ang inyong friendship, Edic Piano. At ako naman po, ang kasama ni Friendship Kagawad, Edith Piano at Ma'am Ted kanina, ang inyong host for Sangguniang Monitor Olongapo. Watch this show at mamaya may mga tanong kami na magugustuhan ninyo. So, welcome at mabuhay po kayo. Magandang Oo, may umaga. mga guest tayo, Kenneth, no? Ay Of course. mahalaga at nirespeto na mga miyembro ng kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. Pakilala mo sila, Kenneth? Alright, bago natin pag-usapan ng mga mainit na issue at mga katanungan, pakilala natin sa kanila. Una, humingi po kami ng paumanhin dahil dapat po nga narito ngayon ay ang ating Director, PNP, si Sir Jerry Sumbad. Last minute, tinawagin sa region. Na-witness ko naman yon. Kaya last minute din sila pinapunta rito. So I hope you're ready. At ipakikilala namin ngayon si Police Superintendent Ricardo Magkasakit David. Siya po ang Deputy City Director for Operations. Maganda yan. Ayun. Kaya mamaya tatanungin natin ilang beses na sila nag-opera. Ayan. Alright. And the PO2, Reynald O. Parentela. Kilala ko to. Anak to ng tatay niya. Siyempre, ang tatay niya kapulisan din. Mahigpit ang tatay rin to. Kaya single pa rin yan. Community Affairs Section. Aba, siguraduhin mong wala kang affairs dito. Ha? Secret Affair. PNCO and PCR PNCO. Mamaya explain mo yan. And also we have PO1. Police Officer 1, Alvin, Joseph, and Gregorio. Siya naman nakasign sa Operation PNCO. Of course, bago ang lahat, kagawad, magpakilala muna ng uli ang ating... Nakilala mo na eh. Oo nga, pero kailangan, magsalita po kayo uli. Yan, batiin niyo po ating mga taga-subaybay. Hayaan mo na natin sila Magandang umaga po sa lahat po ng tagapakinig at taga-subaybay po ng ating palatuntunan. Ako po si Police Superintendent Ricardo David. Ako po yung Deputy City Director for Operation po. Dito po sa siyudad po ng Olongapo. Ayan, narinig mo? Para siyang parang sanay na, first time niya. Officer David, yung Deputy Director for Operations, yan ba yung pangalawa kay City Director Jerry Sumbad? Actually po, opo. Dalawa po kami dito. Hindi lang po mag-isa yung deputy. Meron po ang deputy for administration at deputy for operation po. So tatlo yung deputies. Hindi po, dalawa lang po kami. Dalawa lang. Po. For operation and Administration. administration. So kayo sa operations. So yung administration, andun lang siya. Mas interesting yung operations. Kasi Oo talagang naman. sumasabak, talagang nasa field. Andyan ang hot issues. Alright, so may announce ka ba kagawad o magsasimula na tayo yung kasama niya. Natin, yung mga kasama niya. Alright? Sir. Pakilala kayo. Andyan yung mic. Ayun sa tabi mo, yung mic. Yan. Harap kayo sa camera para Yan. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating tagapakinig. Ako po ay si PO2 Reynald Parentela, ang Community Affairs Section PNCO, at the same time ang PCR PNCO ng Olongapo City Police Office.
Good morning po. Ayan, teka muna. Mukhang hindi ka nakita. Baka sabihin nila saan ka nang galing. Oo, Mamaya nagkakaroon ng ulitin mo problema kasi yung, ating- okay, technical. But anyway, ang ganda ng boses mo. Narinig ka nila. Okay, yung isa, anong pakilala ka, sir? Good morning po. Ako po si PO1 Alvin Joseph Gregorio, ang Operation PNCO po. Ayan. So mamaya, yan po ang ginawa namin. Medyo sorpresa. Mamaya makikita kung gaano sila kagandang lalaking katulad namin ni Kagawad Eddie. Oh, sige, Alright. tanungin na natin sila. Tanungin na Kenneth, natin. At mawawalan tayo ng oras. Oras. Actually, dapat ang dami ko sanang ikikwento sa inyo tungkol sa nangyari sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. Pero I think unahin natin ang ating mga kapulisan dahil meron silang importanteng campaign. At Ayan. kahapon ay nandroon ako doon sa kanilang pa-meeting sa FMA Hall sa City Hall. So, Sir David. Alright, una-una, Sir David. Nagkaroon ng espesyal na pa-meeting kahapon, no, tungkol sa campaign ng kapulisan sa ating anti-drug Double barrel. program, no, yung double barrel. So, paki-explain lang briefly, sir, itong campaign yung ito. Opo, nagkaroon nga po tayo kahapon dito po sa City Hall po, kung saan po nagkaskid po kami. Ukol po doon sa programa po namin, lalo na po dito sa PNP Anti-Illegal Drug Campaign po namin. Ito po yung Project Double Barrel po. Diniscuss po kahapon ito sa mga kasamaan po natin doon. At ito po ang ibig sabihin po ng campaign Double Barrel po ay kung ano yun po, dalawang ibig sabihin nito. Isa po ito, yung nakalagay po dito sa Double Barrel. Isang target po dito, ito po yung HBT at saka yung off-plan project Tukang po. Itong HBT naman po, kung naririnig nyo na sa bago pa lang po, ito po yung target po dito, ito po yung mga high profile na mga sindikato po o gumagawa ng illegal sa atin dito sa Kabuuan po, sa buong Pilipinas po. Kung ito po ang nag-ano po dito ay national na rin po at the same time. With regards naman po dito sa lower barrel ng Oplan, lower barrel po ng Project Tukang, ito po yung mga nasa laylayan o sa baba po, ito po yung nasa local po. Alam mo kahapon, medyo nabigla rin kami dahil merong nagtanong kay Colonel Sumbad, kung meron bang high profile na sinusundan o nakikita dito sa lungsod ng Olongapo. At inamin, sabi ko nga nung magtanong ako I thank the Colonel doon sa kanyang pagiging honest answer na sinabi niya meron sa Olongapo na mga high profile na iniimbestigahan. At siguro dahil nga sa Lunes ay magkakaroon ng SONA, ang ating presidente, at alam natin may mga paunang ulat, na isisiwalat sa SONA yung listahan ng mga big time drug protector at sa big time user siguro, doon sa hopefully matupad kasi yun yung mga naunang balita na sasabihin, iuulat sa bayan ng ating Pangulong Duterte yung mga listahan sa kanila ng mga drug protectors lalong-lalo na. So, yun nga, kahapon, merong inamin si Colonel Sumbad na meron dito sa lungsod ng Olongapo na high profile. Ayan, Kagawad, natanong ko nga yan kanina eh. Ang high profile, ano bang focus ng local? Ito ba ay, yan ba trabaho ninyo o national lang ang hawak sa high profile na identified? Actually po, with regards sa mga i-profile po natin na mga target po, actually po, ang talagang main concern po dito, national. Pero katuwang pa rin po kami dito. So, pwede pa rin kayong kumilos kung talagang may alam na immediate na kailangan immediate ng action. Pwede pa rin kayong kasama gumalaw din po doon. kami, involved pa rin po kami dito. Pero talagang naka-concentrate na po dito yung sa national po natin. Nabanggit, yun. Kagawad, nabanggit ko nga, sana wag na nahintay ng mga identified officers or mayors. Kasi I remember, nung nagsalita si Duterte, si President Duterte dito sa Magsaysay, sinabi niya talaga, gulat ako kilala ko kayo kung sino kayo na identified sa drug at tignan nyo lang, hintayin nyo lang ako. Sinabi niya Kung alam natin sa mga opisyal o mayor, kung alam niyo pong identified na ako, kung ako sa inyo, ay lapit na ako kay mayor para hindi nabanggitin yung pangalan ko sa SONA, mas mahirap yun, di po ba? And I'm sure pagka nabanggit niya, nagsabi siya, medyo safe ka ng konti. Now, going back, na-explain nyo kanina yung upper, lower barrel. So, dito sa ating local, ano po ang inyong programa talagang nagagawa? May in-explain po kayo kanina na 5 stages as part of your program. Pwede pong paki-explain?
Actually po, totoo po yun. Briefly lang Opo. po. Itong isa. Dito po kami sa lower barrel po. Ito po yung 5 stages po na gagawin natin sa Ciudad Olongapo po. Ito po yung collection of validation. Ito po yung first stage na ginagawa na po natin. Okay, sir, pwede pa explain yun pag sinabi mong collection of validation of information briefly. Ano ba ibig sabihin? Actually po ito po yung mga ginagawa po namin na pagtitipon o pagmi-meeting sa hanay po ng kapulisan, sa PIDEA, sa lahat po ng mga law enforcer. Minsan po in-invite na rin po namin dito yung mga barangay official po. So, kumukuha ka ng mga information tapos binabalidate kailangan niyo, po ano kasi- talaga yung mga kung sino mang identified, ano nangyayari sa ating drug-related Opo, totoo operations. po yun. So, binabalidate nyo rin pala before you call them. Binabalidate po namin po. That Alam is mo, for- Kenneth, kahapon doon sa meeting nila, kasama ang mga barangay officials, no? Yung mga barangay captains natin. At I believe yung ibang kagawad, nakita ko rin doon. At sinabi rin, again, ito pa rin, expose din to ni CD Sumbad, no? Jerry Sumbad, na sinabi niya na meron silang alam na merong mga miyembro ng BPATS, mga purok leaders, at tanods, meron pang kagawad ng barangay siyang nasabi na involved. Ayun. So, maganda naman pala. At na-validate yan, ha? Information na-validate. Hindi naman sasabihin kung talagang walang proof. Thank you very much. Congratulations, sir. Now, second stage na pinag-usapan. Ito naman po yung mga coordination na ginagawa namin sa mga barangay po. Anong ibig sabihin? Actually po ito po yung pagbisita namin sa kanila. Ukol po dito sa programa namin gagawin at gagawin din po nila at dahil po katuwang din po kasi namin sila kasi sila po yung primary concern natin dito. Lalo na meron po sila ng BADAC. Ito po yung Barangay Action Drug Action Council po nila. Sir, pag sinabing coordination stage, kayo ba yung nagbibigay kayo ng announcement o ginagado yung mga prok leader o barangay tapos bibigay ng information o kayo pupunta directly, kakatok-katok kayo or merong taong pupunta ron para masabihan ng mga komunidad na sumuko at magpalista na para sa gayon ay maiwasan yung takot nila na baka mamaya identify sila, banata na lang at mamatay. Sabi nyo nga kanina na iba na isa napapaning na o napaparanoid dahil nga minsan kayo rin mismo, ang mga kapulisan, meron na kayong live jest. Kasi parang unahan na mangyayari. Pag naisip na mamaya, malalay na sa isip niya, bumabatak talaga magbigay ng action na gano'n. Kaya maraming nadadali o namamatay agad at kayo naman dapat protection ninyo. So, kayo po ba mismo ang pupunta ron or parang may tinitrain kayong tao? Tama po yun, Kuya Kenneth. Actually po, yun po yun ang namin, yung third stage namin po sa programang yung ginawa po namin na cascading. Ito po yung house-to-house visit. Ito na po yung Oplan Tokang. Kung mapapansin nyo, dati po na namin ginagawa ito since January pa po. Hindi pa po Before nag-start Duterte, yung po ng presidente natin. Ginagawa na po natin sa City of Olongapo ito kung saan kinakatok po namin to. Ito po yung house-to-house visit namin. Ito yung yung salitang tokhang ay a Visayan word. Ibig sabihin katok at saka pakiusap ba yun? Yes, Ay, yung opo. pinagsama yung Tama po. Yun, katok. At nakikiusap sila doon sa mga tao na sinasabihin. Kagawad, naalala ko. Alam mo, hindi natin may iwasan yung mga yan Pag nakakita ko yung inform pumunta, dalawa yan Kung may tiwala ako sa police, secure ako, papakita ako. Ngayon, may mga kaisipan sila na ito ng police, baka patayin ako, hulihin ako nito, bugbugin ako nito. May mga ganun Kaya minsan, pag pupunta kayo ng California, magtatago talaga sila. So, how do you approach them? In a friendly manner na mawala sa isip nilang gano'n. Kasi siyempre, identified ako, papatayin ako ito, mahirap na. May gano'n. So, how do you approach them when you do the tokhang? Ano ba to? Nakalagay, hindi ko lang kung paano Actually po, approach niyo bago naman po kami pupunta doon, may mga kasamaan po namin sa barangay. Kasama po namin mga barangay official o kamag-anak o iba pang mga kaibigan nila para hindi po sila matakot. Hindi po kami pupunta doon para takutin. Pumupunta lang po kami doon para ipaalam po sa kanila, kamag-anakan, itong kamag-anak nila o anak ay na-involve sa ganito o nakukwento sila. Okay. Na sila involved Kagawad, sa mga naalala ganito. ko Tama yun. Tapos na ba yung kanyang 5 stages? Yung pangatlo. Meron pa pong yung 4 stages po natin. Ito po yung processing at documentation. Ito po yung ginawa natin sa may covered court. Kung saan sila in-invite po natin lahat sila at pinanumpa na sila hindi na sila gagawa o kung babalik sa mga illegal na gawain. Mga ganun po yung napag-usapan during that time. At tulad din po ng sabi namin, hindi po garantiya sa kanila naman na pagsuko nila ay ligtas na sila sa mga illegal na gawain. Hindi po. Pinaparating po namin sa kanila
ay kailangan pa rin po nila na i-monitor pa rin po namin sila. Ito po yung fifth stage po namin. Okay, monitoring. Yung monitoring stage, yung evaluation. Ayan, pero may tinatawag din tayo na kung identified sila, magkakaroon ng investigation. Ganon din, di po ba? Kasama ba yun? Opo, kasama po yun. Kung saan kukunin namin yung datos nila at titignan din po namin kung na-involve pa rin po sila sa ibang mga illegal aktibidad po dito sa Ciudad Olongapo po. Okay, sige, Kenneth. Ay, medyo maano kasi yung stages na yun. Madugo. Ganito na lang yung tanong. At ganito rin kasi yung marami nagtatanong. So, marami pong sumuko last Friday dyan sa Rizal Triangle. Ang tanong po nila, pagkatapos po nilang sumuko, ano na po ang gagawin ng Yun. ating pulisya doon sa mga sumuko? Ano na po yung next stage? Ito po, tulad po na nabanggit po kanina, ito po yung gagawin po namin na stage po, itong pagmomonitor po sa kanila. Kasama po namin dito, katuwang po namin yung barangay dito. Actually po, may usapan po kami ng barangay, hanggat pwede pag-reportin sila sa barangay, magkaroon sila ng mga activity sa barangay for the meantime, habang po binubuo pa rin po namin yung ginagawa naming reformation center na para sa kanila po. Ayun. Naku, yung Reformation Center ang medyo mabigat, ano? Kasi kailangan ng budget yan. Ay, tama po. Kaya po nagkaroon po tayo Rehabilitation. ng cascading kahapon po para hingin ang suporta ng lahat ng sektor, multi-sector dito sa Ciudad Olongapo. Kagawad Dedik, Ayun, nabanggit tama. ni Ma'am Kagawad Dina Perez na yun ang kanyang ang passion ngayon, magkaroon ng rehabilitation. Sana Yes, masuporta oo. natin to. Ako willing to help that. Oo. Ha? Gagawa Anong kami programa ninyo? Gagawa kami actually ng ordinansa, no? Pagtutulungan namin. Yan, Sabi ko kay maganda. Kagawad Gina Perez, Kagawad Gina, tulungan mo ako para makapag-draft tayo ng ordinance tungkol sa Rehabilitation. paggawa ng rehabilitation, no? Kasi unang-una magastos 'yan, no? Kailangan ng mga personnel diyan, no? At para malaman natin yung nitty-gritty, yung mga detalye diyan sa pagbuo ng isang rehab, no? Yan. Dito sa lungsod ng Olongapo. At kung may programa po kayo dun, sinabi ko yan kay Sir Sumbad, I'm willing to help in some other way because ako may burden ako talaga dyan. At para naman doon sa mga sinasabi sa mga barangay o kayo mga identified pusher o user or involved dito, wag po kayo matakot. Hindi naman kayo talaga, ang pinoprotection ng kapulisan ay ang buhay ninyo at ang buhay din nila. So, sana, kung pwede natin Friendship PNP, narito kami. Kayo po ay wag mabahala. Magpakilala kayo upang sa ganon ang mabigyan namin kayo ng magandang programa at magkaroon tayo magandang buhay. Ayan. Okay, doon naman sa kadalawa nating kasama na miyembro ng kapulisan, nagkaroon kayo ng drug testing. So, sumailalim kayo sa ganyan. At Yes. I believe ang report kahapon merong isa Isa lang. na positive, no? Paano nyo nung bang nag-drug testing kayo, biglaan ba 'yon o nai-announce earlier? Actually, sir, ang drug testing niyan ay surprise drug testing. Okay. Saan Kaya ginawa? Walang link ha? Doon mismo wala sa pong ano? link yun, sir. Kaya lahat po ay nabigla. Oo. Dahil lahat po ng pulis ay pinatawag sa Hall of Zion. Lahat. Lahat as in ng lahat. pulis ng Olongapo. Wow, Ayun, buti wow. hindi nalaman ng mga kriminal, no? Oy, wala yung mga pulis dito. Oo nga, no? Kasi may balita, by the way, sa City Hall, 'di ba? Pinasok ng isang magnanakaw ang City Hall nung time na idinaan doon po. Again, nakikiramay kami doon sa pagkamatay ng ating matagal na city secretary and administrator na Yes. si Mang Totoy Huwico. Huwico, Idinaan oo. yun sa City Hall. At ang balita, nung nandoon na, habang yung mga tao nandoon at nakikiramay, may pumasok na masamang tao at pinasok yung isang opisina, no? Yung registrar's office. Wow. Oo, at merong nawala doon. Buti na lang hindi ganoon kalaki. Yung Wow! parang may kulang. Lahat ng pulot na doon kay Sir Huwico. Wow! Oo. So, So, ganun po, yung buti na lang. But anyway, maganda yung resulta, isa lang yung positive. Si Sir, ano yung naging personal na karanasan mo dito sa drug testing nyo? Hindi ka ba nagulat? Noong una po, nagulat po Oo. talaga ako kasi po ang alam po namin, ang alam po kasi namin nun is magko-conference lang po kami, mag-meeting lang po. Then bigla na lang po dumating po yung mga nasa crime lab po. Then yun na nga po. Grabe, ang galing ng ang programa galing yan. ng Ano? idea. Kaninang umaga nakikinig ako sa radyo eh. Ang balita yung ating yung police secretary natin si Bato, no? Si okay. Sir Bato. PNP chief. Oo, pati yung media Yeah. talaga sinarado niya daw yung pintuan at pati yung mga miyembro ng media pinadrug test. Perfect. O kaya yung iba daw nagsitakas eh. Ayun. O kasi May naniniwala tatlo, ako. apat na biglang nawala. Yun. Maganda yun, ha?
tayo po ba may mga media rin, ano? Nabanggit may media kagawad. So kanina tinatanong ko to para maiwasan natin ang haka-haka na talagang hindi nagkakaroon ng tinatawag na anomaly or whatever o hocus-pocus. So siyempre hindi natin maiwasan may papalag dyan. So in every operations, talaga mayroon bang tagakuha ng picture o video para maproteksyonan ng sarili ninyo at hindi maiisip, aba may pinatay. May sinalbis kayo nung wala namang hindi bigyan ng karapatan ang tao magsalita para i-depensa ang sarili niya. Actually po, lalo na po sa laban namin sa droga, kasama po namin at katuwang po namin dito yung media. Hindi po kami pwedeng mag-operate ng droga na walang kasama pong media. Yun po yung nakasaad sa batas po natin. Na hindi po namin pwedeng baliwalayin po yun. Kaya po nagpapasalamat po kami sa inyo, sa media po, na nagiging katuwang katulong namin po kayo dito sa laban sa droga po. Ayan, talaga magmo-monitor din kami niya mabuti because gusto namin talagang kaligtasan ng ng Olongapo eh. 'Di ba? Parang in the past few years, wala parang marami na kami narinig, may hold-upan, anong cause nun? Sa drugs din. May mga may bentahan, naririnig din namin. Wow, anong nangyayari sa Olongapo? Buti na lang pumasok si Duterte. Mabuhay ka aming presidente. At sinundan pa ng ating mga PNP na ngayon kumikilos Colonel ngayon. Sumbad, mula nung ma-assign siya dito sa lungsod ng Olongapo nung January, no? Ito lang taon na ito, di ba? Na talagang siya na yung nanguna doon sa, sabi niya, all-out war against drugs, no? Yes. Actually, yun yung sinasabi ko, Kenneth, noon pa, no? 3 years ago, sinasabi ko na dapat ang ating city mayor ng campaign ng all-out war, no? Pero hindi, lumala no? Hanggang sa, buti na lang, pumasok si Colonel Sumbad at siya na mismo yung nanguna. I salute you, sir. I salute you. Sa droga. I commend yan, Colonel Sumbad. No? PNP Director Sumbad because hinintay pa siya para magkaroon ng tinatawag na all-out war. Congratulations at sa inyo na simulan. At ang dami sana ng mga tuloy-tuloy yan, messages, kagawad. Maraming text messages. May mga tanong. Ano yun diyan, kagawad? Meron ka dyan? Teka, ito. Sige. Maganda yan. Ito, isang tanong mula kay sa 0997-5757 yung huli. Ang Cara Cruz, Weteng at Madyong po ba ay legal o illegal? O hinuhuli po ba ito ng ating kapulisan? Actually po, lahat po ng illegal po dito na walang permit po, inuuli po namin dito. Especially po yung nasa daan. Sa mga Caracross naman po, may mga accomplishment po kami dyan, talagang inuuli po namin yan. Oo. Tapos sa Madyong naman po, depende naman po kung nasaan yung Madyong. Baka may mga patay o depende kung saan nakalokasyon. Depende Pero kung sa loob ng bahay, okay lang po ang Madyong? Hindi rin po kung 2, 1, 3 yung table ay ibang usapan na po yun. Kung siguro ng isa lang, pwedeng may justified pa, pero hindi pa rin po ganun na legal po siya. As much as possible, wag no? Dahil maski Madyong yan at maski Yung mga bata, ito marami to dito sa lungsod ng Olongapo. Yung mga bata sa kalye nagkakara i-cruise. Ano po ang stand ng police ano po ba dito? yun? Actually po yan na talagang pag nadaanan po namin o minsan po marami na rin po nagte-text sa amin, pinupunta namin, pagpunta pa lang po namin nagtatakbuhan. Minsan naman po pag tinetext sa amin sa kapulisan, pinupunta namin na nakasibilyan, may nahuli rin po kami sa mga nagkakarakros. May mga datos din po tayo dito sa PNP sa Olongapo po. Sir Ricardo, tatanungin ko lang, nabanggit nyo kanina yung mga illegal na walang permit. Mga illegal walang permit. Ano ibig sabihin po ninyo? May mga illegal pag may permit pwede na? Nabanggit nyo kanina. Tulad po na nabanggit ko po, yung mga may mga legal po tayo na mga Wetting? Wala po tayong wetting po dito sa STL. syudad po ng Olongapo. Matagal na po to. STL po yung natin dito ngayon. Ayun. Which is na may permit po dito. Okay. Meron pong di ba yung magkano barya? 20 pesos. Ito number ko lagay mo. Ang tawag po doon? Wetting yun, di ba? Hindi po, wala po tayong STL po tayo dito sa STL. So may nakikita ko noon, lagana pa. Bawal po ba yun? O may legal po ba yun? Legal po ang STL dito sa atin. Pero pag may illegal number game po dito, wag po kayo magatubilin tumawag po sa amin sa PNP dito po sa Olongapo. Ito po ay talagang hindi naman po namin tolerate to. Sana wag mangyari. Actually, tama po yun, no, na ang STL ay legal, pero marami nga po ang nagkokomento, hindi lang dito sa lungsod ng Olongapo, kundi sa buong Pilipinas, na sinasabi nila ay front lang daw ang STL yan, nung talagang mga naghuhuweteng. So yun dapat siguro dapat tignan din ng mga kapulisan natin, no, kung ginagawang front lang. Ito mga STL na to. At sana wag mangyari. Re-report kita. Biglang nanalo siya. Ay, okay lang. Sige na, akin yung panalo. May ganun no? So, kailangan po ma-focus din yan. Although, ang focus natin about drug-related and operations, mag-focus po tayo din on the part of the PNP. Nabanggit nyo kanina,
sa akin na medyo siyempre parang hindi naman ninenervyos. Pero kailangan din protection ng sarili ninyo because may mga nahuhuli na parang ibang gusto nila iligtas, unahan na kita. So kaya naka-vest. Anong masasabi niyo po ron? Kailangan bang ganon o kailangan ipakita natin yung mas magandang approach para hindi sila magkaisip na eto mga polis, babanatan tayo, unahan na natin. Ano yung pwede niyong gawin doon? Actually po, sa lahat po ng tagapakinig, lahat po ng taga-subaybay na ito, huwag po kayo matakot sa PNP po dito sa Olonga po. Hindi po kami ganun na yung pagkalam nyo na pagpunta po namin ay ganun na mangyayari sa inyo. Huwag pong yung isipin yun. Kami po ay yung kasangga. Ayan. Yun, Ito tama po. yun. Opo, huwag po Bagong kayong matakot. panahon, Kami po ang mangangalaga sa inyo. Ayun. Yung mga nangyayaring ibang naman pong insidente dyan sa natural lang po siguro, na pangalagaan din po namin at proteksyon yung sarili po namin. Ayun, maganda yun. Ano? Kasi Kailangan yung the word na pagbabago. Oo. Ano? Kasi dati talagang aminin man natin o hindi, talagang yung mga kababayan natin medyo negatibo ang Yes. perception sa mga kapulisan. Pero nung pumasok itong ating bagong presidente, mukhang gumaganda yung imahe Yes. ng ating mga pulis. No? Congratulations. Congratulations. Oo. At dito sa Maraming Olonga po, salamat naman po. Sir, dito sa Olonga po, I commend the PNP. So far, medyo peaceful yung approach niyo. May mga patayang iilan at alam niyo yun. Ano po ba yun? Talagang nanlaban ba? Or tumakbo? What? May mga issues kasi na may pinatay. So, aware po ba kayo doon? Actually po, pinupuntahan at inimbestigan din po namin yung po with regard sa mga insidenteng may namatay po sa mga operasyon na naganap po dito sa Ciudad Olonga po. Actually po, yun, may katuwang po namin dito yung barangay official at barangay, ayun, tulad po nabanggit ko po, yung media, kasama po namin dito, hindi nawawala po yan. Parati nyo po isamang SBC. Kami rin po, Broadcasting opo, Corporation. totoo po yun. Kami po nagugulat din sa mga pinupuntahan namin ngayon, magbuhat nung nagkaroon ng pronouncement, siguro napapanood sa mga TV ng mga Tulad dito. mga illegal activity nila, nagugulat po kami ngayon, biglang tumapang yata o naparanoid, biglang bumubunot. Unlike po mga previous po namin, hindi nangyayari yan. Okay. Follow-up question ng 5757. Ilan na po ang nahuhuli sa gapo? Ilan ang lumaban at napatay? Ayun. May figures po ba tayo dyan? Actually po, dito po sa Olonga po, yung number of operation conducted po, magbuhat po nung January to June. Di pa po nag-start yung campaign po ng ating presidente that time. Nagkaroon na po tayo ng 127 operation dito sa Ciudad Olonga po. Kung saan nakapag-aresto po kami ng 182 na katao dito sa Olonga po. 182. And nakapag-file po tayo ng kaso sa kanila ng 266 na kaso po dito po sa Olonga po City. Ayan, meron dito 161.6 sa Chabulang ha. Then at the same time, marijuana meron din 68. Opo, nakapag-confisca po tayo ng 161.6 na gramo ng shabu dito sa Ciudad Olonga po. So ito during po the ay operation po. mula January 2016 hanggang Before June. election. June po, Tama opo. Ngayon naman po, nung nag-start po tayo, yung po ng ating presidente, yung sa double barrel po, from July 1st to 21, nagkaroon po tayo ng Ito lang yan, July 27 operation po dito sa Ciudad Olonga po. Wow. At nakapag-aresto po tayo ng 59 na katao po, mga suspected na po to. Tapos po, nagkaroon po tayo ng, yung tinatanong po kanina, nagkaroon po tayo ng, kahit ayaw po sana namin, ay nabutan po sa ganitong sitwasyon, yung may 4 po tayong namatay po dito sa operasyon po. Dahil yun po ay nanlaban. Nanlaban ba? Oo, may baril at Opo, yun nga po yung kinakalungkot po namin kung bakit po na ganun ang naging actuation nila na lumaban sila sa amin. Dati po, hindi naman po sila lumalaban. Tulad po yung nangyari po doon sa Barreto po. Pangalawang SW na po namin ginawa sa kanya yun. Nung una, hindi naman siya ganun na pumapalag. dahil pumapalag, hindi naman po yung ganun ka-agresibo. Yung pangalawang attempt na po namin ng SW, ewan po namin bigla siyang naglaban po. Ayun. And then may surrender na total of 705 at total ang dami Tapos sa confiscated drugs again 52.63 and also marijuana 17.26. So at least kahit paano may figure na may ginagawa ang PNP and Yes. we commend you for Importante that. yun Congratulations. At sana tuloy-tuloy. Oo.
Yung tanong ko po, sir, yung pong mga sumuko nung last Friday, umabot po ng ilan yun? Yung last Friday lang po, ng mga nagpunta sa Triangle. Opo, yung Mga pong 300 ba yun? record po natin doon, umabot po tayo ng 350. 350 Opo. na surrenderies, no? Ang Nag-surrender tawag nila that ngayon, time po. reformists. Yes Reformists. po. Opo, tama po. Reformists. Hindi po namin tinatawag na surrender. Oo. Reformists So yung pong po. mga reformists na tinatawag natin, lahat po yun hindi ikinulong, no? O meron din pong nakulong? Kahit Wala na po wala. kaming kinulong sa kanila. Sa mga kahit isa po sa itong mga kanila. nag-surrender, Kasi po wala oo. naman po silang existing kaso para ikulong po namin sila. Okay, that's good. Pero So, palagi ano, ko mahalaga din kagawad na magkaroon talaga ng tinatawag na evaluation mabuti kasi hindi natin alam di ba? So sana tuloy-tuloy po yan. Malalaman natin pa lang pag nagkaroon ng evaluation and processing kung talagang sila identified at user talaga. Totoo po yan. Hindi na po namin titigilan to hanggang po talagang mawala dito yung problema tama po natin. yun. Yung isang ulat kahapon na interesting din, Kenneth, si Cap Baloy ng Barreto, sinabi niya merong isang tao from Barreto na nag-surrender nung Wow. Pero after few days, biglang ayun na naman, Tuloy-tuloy nagbibili na na naman ba o nagbenta ng Sort of. may ganong istorya. Merong Opo, pangyayari. totoo po yun. Tama po yun. Hindi porke na nag-surrender na kayo, hindi na namin kayo mo-monitor. Or- at susundan. o walang mangyayaring Opo, ganon. hindi po assurance sa kanila yung ganun na ano po nila, yung pagpunta nila dun sa triangle na pag-surrender. Pero kagawad, So, hinuli niyo po Hindi itong, po nila alam. Nahuli siya? Nahuli po siya. Napailan po siya ng kaso. Okay. Inisend po namin nung Alright. cascade So at po least kami. may action kayong ginagawa. At sana proper coordination pa rin sa mga barangay, ano? Sa tulong na rin po ng ng Mga barangay, barangay. ano po natin, official sa Kasi barangay parang po di sila ng- natakot. Parang di sila natakot, ginawa niya pa, di ba? Eh sa Manila, hindi na pwede yan. Talagang pag sinabi ni President Digong, aba, pag nahuli ka, pag pumalik ka, sige, patay o patay. Wala siyang pakialam. So wag na po tayo mag-isip pa na binibigyan na tayo ng pagkakataon kung nandiyan po nakikinig kayo. Wag na po, mahalaga ang buhay. Sumuko tayo, sumunod tayo sa programa ng ating pamahalaan para sa kagaganda ng buhay nating lahat. Merong Walang isang po. interesting question dito. Teka ha, titignan ko kung pwede kong basahin yung pangalan. Ayan, sige, sabi niya, pag Ito, ang ibang mataas na local official, may binanggit kasi siyang sabihin na natin, mayor. Kapag yun ba ang ating city mayor at yung ibang mataas na official involved sa drugs, huhulihin po ba? Yun, magandang tanong yan kasi may mga identified nga po ba. Ano ang position ninyo? Uulihan po namin, bakit hindi po? Tulad po ng sabi namin, lahat po dito, ang pag-ano po namin dito sa Olongapo, pantay-pantay po, wala pong maliit, walang malaki po. Pantay-pantay po ang pag-implementa po namin dito Tama sa po. laban Wow. po sa droga po. So walang karamadere. Okay, nilagay Mm. kita dyan, wag mo akong panatan. So magkaibigan tayo, walang ganon. Wala pong So ganun na talagang usapan sumusunod po. kayo kasi ang alam Oo. ko kagawad, kapag hindi ginawa ng mga local yan, ang alam ko lang magkakaroon direct line kay Mayor President Duterte at kay Sir Chief PNP Chief De La Rosa. Kapag hindi tayo gumawa, may magre-report sa kanila. Ang mapupuntir yan, kayo rin. So wala tayong lusot talaga. So kailangan gawin natin dapat natin gawin para sa kaganda ng ating bayan. Yan. Oo, and ang ating presidente nga, 'di ba? Nagbasa ng listahan at Yes. 5 general. hindi siya natakot, my God, ah. no, My 5 gosh. general Mm-mm. ang sinabi niya na Binanggit niya. Oo, na involved sa droga. Ayan. So, ayan, medyo patapos na tayo. Bigyan lang natin ng huling pagkakataon ang ating mga kapulisan dito sa kanilang campaign. Lalong-lalo na, tulungan natin sila dahil importante na malinis ang ating bansa, ang ating lungsod dito sa menace, dito sa panganib ng droga. Sabi ni Presidente Duterte, itong droga, itong krimen, itong mga corruption, dapat tuldukan na. Period, sabi niya. Yes, So, I dapat agree. tuldukan. So, mga sirs, please. Opo, maraming salamat po. Kami po yung nananawagan sa lahat ng tagapakinig, taga-subaybay ng programang ito, lalong-lalo na po dito sa Ciudad Olongapo po. Kami po ay humingi ng tulong. Di po namin kaya itong laban ito kung wala po kayo. Tulungan nyo lang po kami. Lahat po ng mga impormasyon po, i-text nyo lang po sa amin. Meron po kaming hotline dito. Ito po ay matagal na po namin ginagamit po ito. Ito po, lang po. Smart po to, 0939 941 941 244 344 po to. 2444. Ayan, tandaan niyo po ulit, pakiulit nga po para maano nila.
ng ating mga kababayan, yung number. Importante po yung number ng ating mga Ito po, police. ulitin ko po, 0939-941-2444. Ayun, oo, Okay. malinaw. At yung ating mga kasama, please, sa ating mga kababayan. Sa atin pong mga tagapakinig, nananawagan po kami na kayo ay makiisa at inyo pong tandaan na ang pulis ay hindi po ninyo kalaban. Kami po ay iyong kaibigan at mas madali ninyong lapitan lalo na ngayon sa panahon ng ipinaglalaban namin kampanya sa illegal drugs. Maraming salamat Yes. po. Thank you po. Last. And of course, Okay, sir. ikaw, Mr. Last word, please. Magandang umaga po ulit. Nagpapasalamat po kami sa pagsuporta niyo po sa kapulisan. Mm. At sana po wala pong mag-alinlangan na Tumulong. lumapit po sa amin. Para Oo. po kayo Which, ay meron akong matulungan. pahabol na tanong. Kasi di ba doon sa meeting kahapon binuo yung tinatawag na conveners group, no? Lahat ng sektor, no, nagkakaroon, natutulong sa pagsugpo ng droga. Ang chairman, yun nga yung tanong ko ba? Ang chairman, si Mayor Roland Paulino, ang vice chairman, tiga DILG, I believe, no? Pagkatapos ang secretariat, yung ating mga kapulisan. Meron lang reaction kasi, no? Sana hindi si Mayor Paulino ang ginawang chairman. Mas maganda sana kung tiga Outside. DepEd, tiga DepEd, DILG, o kung DILG. tiga NGOs. O Yun lang yung narinig kong Anong comment nyo doon? Actually po, pwede rin po naman kahit sino po maging chairman po natin. Sa kasalukuyan po, binubuo pa lang po kasi natin itong natin ito. By next year, pwede po mabago po lahat yan. Kung Ay, okay. mapapansin nyo po, kami na po mismo ang nagboluntaryo na kami ang secretariat Oo, po. maganda Doon yun. sa pangungunang programang yun. Para kami ang utusan nyo sa Great. laban, sa programa, sa gagawin po natin dito sa cascading po Oo, natin dito sa cascading, Ciudad Olongapo po. Oo. Yung para magkaroon ng mataas na kredibilidad din, no? Kasi dapat hindi masyadong yun talagang yung fair, yung ganon, yung Judgment. chairman. Oo. Pero Anyway, may mga tanong pa next week, may mga sensitive questions. Sasagutin po yan ng ating superintendent or director PNP Jerry Sumbad. Willing siya mag-appear next Tuesday kasi ngayon Totoo na ba yan? Totoo yan kasi emergency talaga nakita ko naman. Kaya nga Sige, sinangailan siya. Talagang Oh, willing siya sinabi interesting, niya. no? Ano yung pag-uusapan nila May sa region? sensitive question at sila ang Oo. pwede sumagot niyan. Alright. Oo, So oo. maraming salamat po sa inyong lahat, ha, sir. Oo. Salamat At, po. ayan po, it's time na at ito po ang inyong kagawad, ang inyong friendship Edic Piano na nagsasabing good skills and Godspeed Olongapo. Maniwala po tayo sa ating mga kapulisan. Ito na po ang panahon ng pagbabago. Tulungan po natin ang ating Presidente Digong Duterte. Sa Monday na po ang kanyang SONA. Sana mapakinggan nating lahat. At kami po dito sa Sangguniang Monitor ay mananatiling kakampi ninyo. No, sa lalong-lalo na sa pakikibaka laban sa droga. Okay, maraming salamat po sa taga-subaybay ng Sangguniang Monitor. Sana po nag-enjoy kayo at abangan niyo pa next Tuesday ang maiinit na issue. Mabuhay po kayo and God bless you all. This is your host, Kenneth Salvatus. Thank you very much, sir. At Thank you, ito Kagawad. po ang Sangguniang Monitor.